So, yan guys. Nakasang ikot na tayo sa Drive. Marami tayong natutunan kay Sir Ryan sa pagmamaneho. So, Sir Ryan, invite mo naman po yung ating So viewers. sa mga gusto po lahat matutong mag-drive, so mga kailangan po kumuha ng student, kailangan po kasi natin ngayon dumaan ng driving school na. So pag gusto niyo pong matuto mag-drive, wag po kayong mahiya na pumunta po sa iRise Driving School po para matuto po kayong mag-drive. Subscribe, like, and share. Hi guys, dito tayo ngayon sa kotse para sa ating TDC. At kasama ko po si Sir Ryan para magturo sa akin. Ayan, sana maalala ko pa yung mga natutunan ko noon. Kaya mo yan sa madali na driving, no? Dalawang araw to, Sir, no? Dalawang araw. So, pero depende yan sa isa niya sa kung mahandle mo ng dalawang araw para mabigyan ka ng certificate. Kung hindi pa talaga, meron kami ditong extension. Pero kung may kotse naman kayo, pwede mong gamitin yan sa para mag-practice ka bago ka pumunta sa LTO. So, kasi iniiwasan namin dito sa guys dito pagka hindi pa kayo satisfied. Siyempre, pagdating dun sa LTO, wala din naman mangyayari sa mapapaksak din. Kaya kailangan din talaga dito pa lang, kaya mo na yan. Yung car, pagdating dun sa LTO, Easy na lang. Easy na lang. Good luck sa atin. Round check na yun sir bago ka daw pumasok, lalong lalo na sa evaluation day sir. So last day, baka bukas pa yun sir? Bukas. Okay, so bukas, ito na i-apply mo sir. So bukas, bago pagkaganto galing tayo sa office, siyempre sasakay mo na kayo ngayon sir. So ngayon, tulad ng ginawa ko sa'yo kanina, nagpalit tayo. So gagawin mo yan sir, huwag ka muna pumasok. Ikutan mo muna yung gulong ng 360 degrees. Simula dyan sa kaliwa, may unang gulong dyan, pangalawa, tatlo, apat. And then pagpasok mo, tapos mo kukuroject, pagkatapos mo, anong gagawin sir? Huwag mo agad i-start yung engine ng car, no? Make sure, katulad nito, hindi ko pinatay kasi medyo mainit sir, no? Kasi pag pinatay ko, mapapawisan agad tayo. So, pagpasok mo dito sa loob, kasi first day mo pa naman, ang i-check mo bago mo apply yung mga mirrors natin, pag-a-adjust ng upuan, check mo muna kung naka-neutral ba or naka-handbrake. So, ito yung lagi mong titignan sir. Lalong-lalo na pagdating sa LTO, dapat dyan, naka-neutral yan. Ang neutral sir, napi-play ng ganyan, malaki yung play. Okay, then nakataas ng handbrake. Then check mo muna kasi once na nakapatay yung car sir, papakita ko sa'yo mamaya. Once na nakapatay yung car, pumapasok kahit sa gear yan. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, or reverse. Papasok yan sa once na nakapatay yung engine. Kaya bago mo i-start yung sasakyan, check mo to. Gas mo. Okay, so yung safety routine daw na yun sir, ginagawa daw yun bago mo daw patakbuhin yung sasakyan. Okay, so once na tumatakbo na yung sasakyan, hindi mo na siya gagawin. So ito yung una sir, no? So una, so itong sasakyan natin sir, napapansin mo, lahat halos manual. Pati pag-close ng pintuan, side mirrors natin, pati windows natin. Okay, so ibang mapunabukas sa ibang sasakyan sir, ibang BIOS, merong pindot yan sir, mataas ang adjustan ng mirror. Nandiyan nakita mo yung bakante na square na yan sir. Ito? Oo, yan yung mga bakante na yan. So dyan nakalagay yan sir, no? Okay, dyan nakalagay yung parang adjust sa mirror sir. Okay, so una mong gagawin daw sir, lock and unlock window and doors, no? So ito sir, pag lock lang naman ito, gaganin mo lang siya. So yan sir, yan, sige sir, pakilock mo yan. So yan sir, gagawin mo yan bago mo patakbuhin yung sakyan. Pero may ibang sakyan, once na nag-gas ka na, automatic nag-close siya. Pero ito kasi sir, kahit manual ba lahat, kasi tumakbo ka, hindi yan maglalang. So katulad ng mga taxi sir, no? So once na taxi, katulad ng mga balita mo, nakikita mo sa Facebook, yung binubuksan yung pintuan, tapos na-upload yung mga gamit ng pasahero, no? So yun sir, kasi hindi naglalang. So ibang car, pag natumatakbo na, naglalak. Pero okay pa rin sir na i-lock yan. Okay, kasi once na yung sakyan nag-automatic lock, once na huminto ka nun, nag-unlock mo siya. Okay, so i-lock mo siya. So once na-lock na yan, okay na yan. Katulad mo sir, may anak, ilan taon na yung anak mo sir? Magpo-4 na. Okay, so for sir, medyo makulit. Lalo na dito sa alam ng ano. So napapansin mo sir, pagka pinaglaruan to ng bata, once na nakabukas yan, tapos nakasandal siya dito. Okay, panigurado kung tumatakbo kong mabilis sir, panigurado yung anak mo nalaglag sir. Okay, so kailangan nag-lock. Kahit anong gawin nila dyan, then galing sa labas sir, hindi nila mabubuksan yan. Kung may masamang loob na gustong pumasok sa sakyan mo, dapin ka sa loob ng car mo, pag binuksan nila yan sa labas, hindi nila mabubuksan yan. Kung babasagin nila tong salamin na to, panigurado nakatakbo ka na sir, no? So next natin, mamaya na starting engine sir, no? Okay, dun muna tayo sa proper seating position. Okay, so yung proper seating position daw, nape-press mo daw yung clutch hanggang floor nang hindi nahihirapan. So nandun po yung clutch sir, yan.
So press mo nang hanggang floor sir, so malayo sir no. Malayo. Okay, so forward ka sir. Dito? Sir. Okay. Check mo ngayon sir. Medyo okay na. Okay sir. Tigas. Yan, mas okay yan. Mas okay yan guys, malambot. Isa malambot. Kasi malambot sir, mahirap kanipin yung kilite. Oo nga no. Yan. Okay, so yung sandalan mo sir, okay na ba? So proper adjustment of mirror. So 90-10 daw na tinatawag. So may idea ka sa 90-10 sir. 90-10. Wala. Okay, so yung 90 daw na yan, 90% daw sa outside, then yung 10 daw na yan, 10% daw sa body. So yan yung sa left. Ganyan dapat yung makikita mo. Yan yung 90-10 na tinatawag. Oo. Okay naman dyan sir. Medyo malaki sa sakyan eh. Okay, so adjust mo sir. Yan. Yan po. Yan, ganyan na sir. Oo. Okay, then dito naman sa kabila sir. Ganito naman yung kabila, no? Yan. Anong gagawin sir? Okay na sir? Okay na? Parehas na. Okay, so yan lang naman yung 90-10 sir, no? So then itong rear mirror natin, para saan na yan sir? Sa likod. Okay, para makita ka daw ng multo sa likod sir, pag magdadrive ka na. Nakatakot na. Okay, so pag tumingin ka ng gabi dyan sir, nakakatakot na. Mhm. Okay, so yan daw sir, para makita mo halimbawa atras ka, para makita mo kung may matatamaan ka sa likod. So dapat dyan, kita mo daw yung likod na may drawing na eye rise ng 100%. 100%. Kita mo daw yung likod sir, okay Wala. na? Hindi. Adjust mo sir. Ay. Ayan po. Okay na sir, kita mo na yung sasakyan sa likod. Ayan ang sasakyan yun sir. Toyota din yata yun. Sir, na meron siya sir. Camera siya eh. Mitsubishi. Mitsubishi. Yan. Okay. So yan lang naman yung 90-10 sir, no? So every turn natin, kailangan natin yung side mirror na yan. So hindi lang ginagamit ang side mirror sir every turn. Every split seconds tinitignan yan. Para aware ka kung sinong katabi mo, sinong parating. Kasi yung iba sir, may motor na may bilis katulad ng big bike, pag dinaanan ka sa gilid niyan, magugulat ka niyan. Oo. Ang bilis niyan sir, parang bubuyog na biglang mawawala yan. Oo. Na-experience mo na ba yan sir? Hindi pa. Okay, so dapat sir, pagka titingin ka sa mirror, yung mabilis lang na parang ganyan, hindi yung Sulyap lang. ganyan. Yung kahit mata lang sir, tingin mo lang ng ganyan para aware ka kung sinong nasa katabi, kung sinong katabi mo. Kung so, hindi mo masyadong pansin sir, no, tumingin ka rin dito. Baka may katabi ka na dito kasi minsan hindi nakita yan dito. So dapat tingnan mo kung may katabi ka, then pag sa likod, no? Yun lang naman yan sir, ginagamit yung mirror na yan every lane, change lane, turning, so yan sa mga overtaking, so ginagamit, importante yung side mirror na yan sir, okay? So may tanong ka pa sa sa mirror natin? Wala na siya. Okay, so next natin is proper use of seatbelt. So maya ka na mag-seatbelt sir, no? Kasi hindi pa naman tayo tatakbo. Okay, so yung seatbelt na yan daw sir, para saan daw yan? May idea ka sir? Pang protection sa bangga pag Sir, sakali. no? For safety, no? Halimbawa na magkaroon ng aksidente, pagka nagkaroon ng impact na malaki, Hindi ka maaari ka titilapon. pang hindi ka lalabas sa windshield sir, no? Once na may nabangga ka, hindi kasi pag nabasag ko sir, pagka hindi ka naka-seatbelt, yung parang laro lang yan sir. Totoo yan eh. Yung lalabas ka sa windshield, totoo yan sir, no? So akala mo hindi totoo yan sir, totoo yan. Pagka malakas yung impact, ibabato ka. Okay? So pag naka-seatbelt ka sir, ito yung seatbelt natin. Pag hinila mo ng mabagal yan sir, hindi yung maano sir, no? Pero pag hinila mo ng mabilis yan, naglalak yan. Sir, no? Pero mamaya pag tinesting mo yung sa katawan, ganang-ganang ka hindi yan sir. Pagka may impact lang yan. Yan. So yan seatbelt sir, no, naglalak yan. Okay, so yan lang yung seatbelt sir, ginagamit yan pag magdadrive ka. Ingatan mo din yan sir pagdating dun sa LTO, no? Hindi lang dapat daw ikaw yung naka-seatbelt, pati daw yung Passenger. or yung instructor pa rin. So once natatakbo ka na, naka-seatbelt ka na, prepare ka na patakbuhin yung sasakyan. Bago mo patakbuhin yung sasakyan, silipin mo muna siya sir, no? Tignan mo muna kung hindi naka-seatbelt. Oo. Pagka hindi naka-seatbelt sir, tali mo sa leg niya sir, no? Hindi. Pa-seatbelt din mo. Sabihin mo sir, mag-seatbelt ka, tatakbo na tayo sir, no? Ayan, so yan sir, no? Seatbelt. Then hindi lang for safety yan sir, pang iwas huli daw niya. Okay, so may act na sir, no? Hindi ko lang kabisado kung anong act yan. Yung seatbelt na yan sir, no? Seatbelt. So bawal din yung bata dito sa harap sir. Once na may bata na ilang taon ba yun? 5 years old below ata yun sir. Okay, so next natin, proper usage of horn. So yung horn daw natin sir, para saan daw yan? Kung may idea ka. So ito naman yung busina natin sir, no? Pang alarm. Okay, so ang busina natin is for warning daw, no? Warning natin sa mga kasama natin sa daan. Halimbawa tatama siya sa atin, pwede tayo mag-react katulad nito sir, no? Okay, katulad
yan. Yung sinanay Mm. na akin yan. Okay, so pagbubusina sir, ang pagbusina pwedeng ganito, no? Ganyan. Ganun lang yung pagbusina, hindi yan. No? Hindi yun. Huwag ganun. Nabok. Hindi yan sir, no? Nababasa mo sir, nandyan yung aircon natin, no? Nakikita mo yan. So, sensitive yung aircon na yun sir. So, once na nakalog yan, pumuputok yun sir, no? Pero wala pa naman nangyayari. Pero baka kasi sir, pag ganun mo, na ano yung na-activate yung unlock na sir, no? Baka biglang pumutok sa iyo. So once nagtatakbo ka, biglang pumutok yan. Ang nangyayari yan sir, disgrasya, no? Bukod sa masakit na yan, aksidente pa abot yun sir, no? Okay, so yan lang naman yun sir na pagbubusina. And then, meron niyang ipinagbabawal yung busina sir. So narinig mo yan sa TDC sir, no? So saan daw pinagbabawal ang busina sir, kung naalala mo? Sa mga church, Sir, ano pa? eskwelahan. Ano pa sir? Yun lang nata. Government, offices, Hindi sir, no? School, church, hospital. hospital. Doon pero pinakabawal sa busina, lalong-lalo na sir sa yung tawiran ng mga tao or pedestrian lane. Pedestrian. So once na may makita kang pedestrian lane, anong gagawin sir? Hinto. Okay sir, na mag-i-slow down kung kailangan ng minto o minto sir, no? Pagdating doon sa LTO sir, may circuit sila doon. Pag nakita ka ng pedestrian lane, diretso yan sir, no? Panigurado, wala naman talagang tatawid doon. So mag-stop ka doon, no? So yun lang naman yung pagbabawal ng busina sir. So once na may tumatawid na tao, huwag na huwag mong businahan sir, no? Maraming gumagawa niyan. Once na may tumatawid ng tao, Businahan. okay, then iwasan mo yung pagbubusina ng sobrang diin sir. Yung sobrang haba. Tiit, no? So minsan sir, pinagmumulan ng away kalsada yan, no? So marami kasi mainit sa kalsada ng ulo sir, no? Pero dapat pag tayo nag-drive bilang defensive driving, pagka ganyan may nakakasalamuha tayong ganyan, tayo na yung mag-adjust bilang alam natin sir, no? So kung hindi may iwasan, relax lang tayo, kaya tabi muna tayo, pag ilipas muna natin yung init ng ulo natin, pagka nawala na, uminom tayo tubig sir, na baka ma-high blood, no? Inom tubig, pagka okay na, hinga malalim, then drive ulit sir, no? So yan yung gagawin mo. Iwasan mo yung makipagtalo ka sa kalsada sir, no? Lalong lalo yung mga jeep, tricycle, taxi sir, no? Then bus, lalong lalo na yung mga truck. Nang bibigit yan sir, pagka ganito yung kotse na. So yan sir, bilang defensive driving, pagka may nag-cut sa'yo, ang gagawin mo sir, huwag kang bubusina, huwag mo siyang mahabulin. Pag may nag-cut sa'yo sir, o mag-overtake sa'yo, slow down ka lang. Slow down, hayaan mo siyang mauna, bahala siya sa buhay niya, no? Kung gusto niya mauna din. Okay, so yan lang naman yun sir, yung horn, no? So next natin is proper usage of light. So may ramit, ilang ba yung uri ng light natin sir, no? So isa, dalawa, mga 5 siguro sir, no? Okay, unang-una, itong hazard light. So hazard light sir, so may idea ka saan daw ginagamit? Pag in case of emergency sir, saka yung magsa-stop ka na. Tulad nito sir, naka-temporary parking tayo, gagamit tayo ng hazard. Or magpa-park tayo, gagamitin natin yan. Halimbawa, papasok tayo dyan, magpapatras tayo dyan, no? Okay. Kailangan na mag-hazard yan. Okay, then yung tulad ng sabi mo kanina, for emergency. Okay, ginagamit yung hazard na yan for emergency. So pag may emergency sir, pagka may emergency tayo, pwede natin on yung headlight natin, no? Para aware sila na emergency talaga yan. Tulad ng ambulansya sir, naka-open yung headlight, no? Emergency. Okay, so pag emergency, pwede ka mag-blow ng horn sir na dapat, pero ingat pa rin sa pagdadrive kasi hindi ka ambulansya sir na iiwasan ka na. Pero iba naman, alam naman yan. Okay, so ayan, off muna natin sa LED kasi hindi natin magagamit yung signal light once na naka-hazard sir, no? Pag naka-hazard. Okay, so yung signal light natin sir, ito yung tinatawag na joystick, pero sa kabila yan sir, no? Ito pang wiper natin to. Atong wiper. Okay, so yan sir, nandyan yung itong ano, no, yung signal joystick na tinatawag. So pagka binaba mo daw yan sir, sige nga sir, ibaba mo. Okay, so yan sir, pagka nakababa saan papunta sir? Kaliwa. Okay, so pagpataas naman sir, Kanan. okay, so yan sir, mababa, kaliwa, taas, kanan. Okay, sige, isa pa ulit sir. So pero dapat ang pipindot yan sir, no, itong kabila lang, no? Ito lang. Ito, Kaliwa. gaganon mo lang, hindi gaganon. Kung drive ka, hindi mo na kailangan ganun, titik mo lang siya. Okay, so yan yung signal light natin sir, no? So next natin is yung mga ilaw natin. So may tinatawag daw tayo sa ilaw off, park light or dim light, then headlight, low beam, high beam, no? Then passing light or flasher, no? Okay, so nandyan sa nakikita mo parang may piyak sir, no? Oo. Parang may ate. So angat mo lang ng isa yan sir doon. Yan. So ano napapansin mo sir? Nag-on yung Ilaw, sir, no? dashboard. So nakailaw na yan sir, yung maliit na ilaw dyan sa harap. Then nakabukas na yung tail light natin sa likod. So ginagamit yan sir. Yan yung ginagamit natin pagka nag-aagaw dilim. Pag halimbawa pag gabi na sir, no? So minsan ginagamit din yan pagka heavy rain.
Okay? Yan yung ginagamit sir pagka heavy rain, bubuksan mo yung tail light mo or dim light na tinatawag kung sobrang lakas, pwede mong open yung headlight mo. Okay? Wag mo lang tong gagamitin sa ulan. Sobrang lakas ng ulan sir, no? So na-discuss naman to sa TBC. Bawal gumamit ng hazard light. Hindi advisable gamitin sir, no? Once na sobrang lakas ng ulan. Kasi magiging confusion to ng nasa likod sir, no? So hindi alam ng nasa likod mo kung saan ka pupunta. Baka pagmulan pa ng aksidente. Okay, so yan sir, no? Pagka ulan, yan yung gagamitin. Okay, isa mo pang on sir. Angat, no? So yan sir, nakabukas na yung headlight. Hindi lang kita ngayon. Kasi tanghaling tapat sir, no? May araw, hindi mo makikita yan. So yan sir, naka-high beam na agad sir, no? Natulak na sir, no? So yan sir, low beam lang tawag dyan. Low beam. Okay, so pag tinulak mo pa ba yan? Pag ganun, forward. So anong lumabas sir? Parang hindi na So yun yung high beam indicator sir, no? So yung high beam na yan, yung ilaw niyan, mas malayo yung nararating. Mas malayo yung abot. So yung high beam na yan sir, hindi allowed yan dito sa Metro Manila, no? Bawal. So hindi advisable gamitin yan dito sa Metro Manila. Sa mga city sir, no? Ginagamit yung high beam na yan. Halimbawa yung kalsada sobrang dilim, walang street light, sobrang dilim, wala kang makita sir, no? So yan, ginagamit yan minsan pagka uwi tayo ng probinsya, yung provincial road. So provincial road natin sir, minsan walang ilaw. So ginagawa natin yan para mas tanaw ng malayo yung kalsada sir, no? Pero once na may kasalubong ka, off mo yan. Tsaka mo i-on ulit pagka wala na sir, no? Okay, so pagka kasi may kasalubong ka sir, tapos naka-high beam ka, sobrang sakit yan sa mata. So sabi dun sir, nasa exam na, hindi o yan. Pag naka-approach ka daw ng kasalubong na naka-high beam, ano daw gagawin sir? Tingin ka lang. Okay. So wag mo siya bubulangin din sir, no? Tingin ka dito sa bandang right side. Wag mo titinyagan yung nakakasinag na ilaw sir, no? So right side, hayaan mo na siya, wag ka makipagmamaya kasi buksan mo din yung ilaw mo. So next natin naman, may tinatawag naman tayong flasher or passing light na tinatawag sir, no? So passing light, nandyan sir, no? So kaya yan sir, may idea ka sa passing light sir? Hindi. So yan sir, kung tinulak mo yung kanina na yung high beam, paangat naman pa ganyan. Pangat to. Ayan. Umilaw sir, no? Sige nga sir. Sige pa. Yan. So yan tinatawag na flasher sir, no? So Parang high beam siya. parang pitik lang ng ilaw sir. So ano nga sir, papitik mo ako ng dalawa. Yan. Pitik ng dalawa, ang ibig sabihin nun, gusto mong mauna. So yan yung ibig sabihin niya sir. Halimbawa may lalabas dyan, tapos papunta ka diretso dito, pitik ka lang ng dalawa, gusto mong mauna. Okay? So pagkapitik naman isa sir, pitikin mo ng isa. So ang ibig sabihin naman yan, nag-giveaway ka na. Okay? So dalawa, kung gusto mo na, yung isa, giveaway. Okay? So iba sir, maging aware ka dyan, no? Kasi hindi alam ng iba yan. Okay? So lahat naman ng ibang driver, hindi nakapag-driving school. Okay? Kasi mamaya pumitik ka ng dalawa, ang akala niya mauna siya. Kaya akala niya dalawa mauna kayo. Mauna siya, mauna ka. Anong mangyayari sir? Babanggaan kayo dalawa sir, no? So dapat sir, pagka pumitik ka ng dalawa, tapos nakita mo aggressive pa rin siya, hayaan mo na siyang mauna sir, no? Okay? So ikaw na lang yung magbigay bilang alam mo sir. Okay? So ginagamit din yung flasher na yan. Kung hindi gagamit ng kusina sir, halimbawa medyo maraming tao, ilaw lang, no? Ilawan mo. Para pag hindi naman sobrang daming tao, tapos kalsada, pwede mong gamitin yung ilaw mo sir, no? Okay. So yan lang naman yung mga lights natin sir, no? So yan guys, nakasang ikot na tayo sa pagdadrive. Marami tayong natutunan kay Sir Ryan sa pagmamaneho, lalo na yung mga disiplina sa kalye. Of course yung basic na pagmamaneho, yung paghanap ng working level ng clutch, napaka-importante para hindi tayo mamamatayan. Ayan guys, so tapos na kaming mag-practice driving kasama si Sir Ryan. So Sir Ryan, invite mo naman po yung ating viewers. So sa mga gusto po lahat matutong mag-drive, so mga kailangan po kumuha ng student, kailangan po kasi natin ngayon dumaan ng driving school, no? So pag gusto niyo pong matuto mag-drive, wag po kayong mahiya na pumunta po sa iRise Driving School po, para matuto po kayong mag-drive. So lahat naman po ng instructor dito, lahat po mababayad at magagaling po, So yun po, sir, thank you po. Yes, sana may natutunan ka sa akin, sir. Dami dami sir. Kahit ni Sir Ryan at saka maraming mga technique na tinuro. So guys, subscribe nyo yung channel na to at saka search nyo iRise sa Facebook or sa
Google para makita nyo kung saan yung mga location nila. So thank you Sir Ryan. So ang branch lang naman po namin is sa Barte. Ito po sa Barte po ito ngayon. Then sa Don Antonio din may magbabagong bukas po kami dito sa may Santa Luz, sa may Robinson po. Robinson dito sa Sa Fairview. Marikina, saan ba yan? Sa Marcos Highway. Marcos Highway sa papuntang Marikina. Sa- Thank you. God bless Thank you. guys. Subscribe, like, and share. Bye.